Maraming salamat, Canilo de la Cruz. Ako yata ang hindi humihinga kanina. Maraming salamat po. Ngayon naman, tawagin natin para isang break din ito, isang kulturang pagtatanghal at isang translated tribute. Sama-sama po mula sa Kilusan. Sama-sama po itong pagtatanghal ng Kilusan. Number 4. Kami na lang ako. Ito po ay pagpaparangal ni Raul Castro sa presidente ng Cuba. Paparangal niya kay Fidel Castro sa mismong araw ng paglilibing ng apo ni Fidel. Tinagalog ko lang po para feel na feel natin. Sa ngalan ng ating mamamayan, ng partido, estado, gobyerno, mga kasapi ng pamilya, inuulit ko ang aming taus-pusong pasasalamat sa hindi mabilang na pagpapakita ng respeto at pagmamahal kay Fidel. Sa kanyang mga ideya at sa kanyang mga ginawa na patuloy na dumarating mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Tapat sa filosofiya ni Marty na ang lahat ng glorya sa mundo ay nagkakasya lamang sa isang budil ng mais. Tinanggihan ng lider ng revolusyon ng anumang manifestasyon ng isang kulto ng personalidad. At pinanatili niya ang ganitong posisyon hanggang sa huling oras ng kanyang buhay. Iginiit na matapos siyang mamatay, hindi kailanman gagamitin ang kanyang pangalan at imahe sa pagpapangalan sa mga institusyon, plaza, parke, avenida, kalsada o mga espasyong pampubliko ni tatayuan ng monumento, kalahating rebulto, estatwa at iba pang parangal. Alinsunod sa mga pasya ni kasamang Fidel, sa mga susunod na sesyon ng Pambansang Asambleya ng Kapangyarihan ng Mamamayan, ihahapag namin ang mga kinakailangang panukalang batas para tiyakin may taguyod ang kanyang habilin. Tama ang sinabi ng ating kaibigang si Bouteflika, presidente ng Algeria, na mayroong hindi pangkaraniwang abilidad si Fidel na magbiyahe patungo sa hinaharap, babalik at ipapaliwanag ito. Noong July 26, 1989, sa siyudad ng Camagüey, nakita na ni Komandante en Jefe ang pagkawasak ng Unyong Sobyet at ng sosyalistang kampo 2 taon bago ito mangyayari. At sinabi niya sa buong mundo na kung mangyayari ito, ipagpapatuloy ng Cuba ang pagtatanggol sa bandila ng sosyalismo. Susi ang otoridad ni Fidel at ang mahigpit na ugnayan niya sa mamamayan sa pagpupunyaging puno ng kabayanihan ng bayan sa mga dramatikong taon ng espesyal na panahon. Nung bumagsak ang gross domestic product ng bansa ng 34.8% at lubhang sumama ang kalagayan ng pagkain, nakaranas tayo ng mga blackout na umaabot ng 16 hanggang 20 oras na sa isang araw at paralisado ang malaking bahagi ng ating industriya at transportasyon. Sa kabila ng mga yon,
na pangalagaan natin ang kalusugang pampubliko at edukasyon para sa buong bansa. Naalala ko ang mga pulong ng partido sa iba't ibang rehiyon. Silangan sa siyudad ng Holguín, Sentral sa siyudad ng Santa Clara, at Kanluran sa kabisera ng Republika, ang Habana. Noong Hulyo 1994, para suriin kung paano mas episyente at higit na nagkakaisang pakikitunguhan ng mga hamon ng espesyal na panahon. Ang higit na lumalawak na blokeyong imperialista at ang mga kampanyang pang-medyang naglalayong maghasik ng kawalang pag-asa sa hanay ng mamamayan. Nilisan naming lahat, ang lahat ng mga pulong na yon, pati namin inaos sa kanlurang rehiyon na pinamunuan ni Fidel, ng kumbinsido na sa kombinasyon ng lakas at katalinuhan ng masa, sa ilalim ng pamumuno ng partido, magiging at naging posible ang itransforma ang espesyal na panahon iyon sa matagumpay na labanan sa kasaysayan ng bayan. Sa panahong iyon, kakaunti lamang ang sa mundo ang pwedeng pumusta sa aming abilidad na lumaban at makapag-ibabaw sa harap ng kahirapan at hindi ng blokeyo ng kaaway. Gayunman, ibinigay ng mamamayan sa pamumuno ni Fidel ang isang hindi malilimutang aral sa kasaysayan, ang katapatan, sa kapasyahan at katapatan sa mga prinsipyo ng revolusyon. Habang inaala-ala ko ang mahihirap na sandali, nakikita kong tama at dapat lamang na bumalik sa sinabi ko tungkol kay Fidel noong Hulyo 1994, isa sa mga pinakamahirap na taon sa isla ng kabataan ay mahigit 22 taon na nakararaan. Sinabi ko, ang pinakahinahangaang anak ng Cuba sa siklong ito, siya ang nagpakita sa ating posible ang pag-agaw sa Moncada Garrison, na nagawa natin itagumpay ang pagkatalo ngayon, na naisa katuparan natin matapos ang 5 taon, 5 buwan, 5 araw sa maluwalhating Enero 1, 1959. Pinakita niya na oo, naging posible ang makarating sa baybayin ng Cuba sa yating Granma. Na oo, naging posible ang labanan ng kaaway, gutom, ulan at ginaw, at ang organisahin ng isang revolusyonaryong hukbo sa Sierra Maestra matapos ang pagkatalo sa Alegría ni Pio. Na oo, naging posible ang magbukas at aming kolong Matangkay Almeida ng mga bagong larangan sa probinsya ng Oriente. Na oo, naging posible ang kapiin ang malaking opensiba ng mahigit 10,000 sundalo ng 300 rifle lamang. Na matapos yun, sinulat ni Che sa kanyang campaign diary na sa tagumpay na ito, nabasag ng dudugot ng tiraniya. Na oo, naging posible ang ulitin ang nagawa nila Maceo at Gomez. Pinaabot kasama sa ang kolong ni Che at Camilo ang pakikibaka mula Silangan hanggang Kanluran sa islang ito. Na oo, naging posible ang gapiin sa suporta ng buong mamamayan ang tiraniya ni Batista na suportado ng imperialismo US. Yan mamang nagpakita sa atin na posibleng gapiin sa loob ng 72 hours o kahit mas maigli pa ang mersenaryong paglusob sa Playa Hiron. At kasabay na ipagpatuloy ang kampanya para pawiin ang iliterasiya sa loob ng 1 taon, tulad ng nangyari noong 1961. Na oo, naging posible ang iproklama ang sosyalistang karakter ng
rebolusyon, 90 milya ang layo sa imperyo. At ang umabante ang mga barkong pandigman nito sa direksyon ng Cuba, kasunod ang mga brigada ng mga tropang mersenaryo. Oo, posible ang walang tinag na pagtataguyod ng mga prinsipyo ng ating soberanya nang walang takot sa banta ng agresyon nuklear ng US sa mga araw na yon ng Oktubre 1962. Oo, naging posible ang ihapagang tulong ng pakikipagkaisa sa ibang kapatid na bayang nakikibaka laban sa kolonyal na pangapi, external na presyon at rasismo. Na oo, naging posible ang gapiin ng rasistang South Africans ang isalba ang integridad ng teritoryo ng Angola, ang ipersa ang pagkasarili ng Namibia, ang pagpapatuloy ng pagtindig ng matinding pagbibigay ng matinding tama o dagog sa rehimeng apartheid. Na oo, naging posible ang gawing isang kapangyarihang medikal ang Cuba, bawasan ang tantos ng namamatay ng mga sanggol. Una, sa pinakamababang tantos sa ika-4 na daigdig. At matapos, kumpara sa ibang mayayamang bayan, dahil kahit papano sa kontinente ito, ang ating tantos ng namamatay na sanggol na wala pang 1 taon ay mas mababa kaysa Canada at US. Kasabay nito, significanteng pinataas ang haba ng buhay ng populasyon. Na oo, naging posible ang itransforma ang Cuba sa isang dakilang scientific hub. Umabante sa moderno at mapagpasyang larangan ng genetic engineering at biotechnology. Isingit natin ang ating sarili sa muog ng international pharmaceuticals. I-develop ang turismo sa kabila ng blokeyo ng US. Itayo ang causeway sa dagat para maging lalong kaakit-akit ang Cuba at kumita ng mas malaking pera mula sa likas na halina nito. Na oo, posible ang lumaban, mabuhay at umunlad nang hindi winawaksi ang ating mga prinsipyo at mga naipagwagi ng sosyalismo sa isang mundong unipolar na dinodomina ng mga transnasyonal na lumitaw matapos ang pagbagsak ng sosyalistang kampo sa Europe at ang pagkawasak ng Soviet Union. Ang hindi nagmamaliw na aral mula kay Fidel ay ang oo, mapapangibabawan ng mga tao ang mga pinakamahirap na kondisyon basta't hindi nawawala ang kanilang kahandaang magtagumpay. Tamang tinataya ang bawat sitwasyon at hindi winawaksi ang kanilang makatarungan at marangal na mga prinsipyo. Ito ay mga salita, sinabi ko, mahigit 2 dekada na ang nakararaan tungkol sa isang mamang matapos ang unang mapamisalang labanan sa Alegría de Pio. Hindi walan ng tiwala sa tagumpay. At 13 araw makalipas, nasa kabundukan na ng Sierra Maestra noong December 18. May 7 rifle at kakarampot ng mga mandirigma na wikang ngayon na ipanalo na ang gera. Ito ang hindi nagagaping Fidel. Ito ang hindi nagagaping Fidel na nagbubuklod sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa at pagpapakita na oo, naging posible. Oo, posible. At oo, magiging posible ang mapangibabawan ng anumang hadlang, banta, o pagkakaistorbo sa ating walang tinag na pagsisikap na maitayo ang sosyalismo sa Cuba o sa ibang salita na garantiyahan ang kasarinlan at soberanya
ng bayang sa harap ng Abu ni Fidel. Sa Plaza de la Revolución Mayor. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡Viva el pueblo! ¡Fuera el imperialismo! ¡Viva el pueblo! ¡Fuera el imperialismo! ¡Abajo el bloque! ¡Abajo el bloque! Sa syudad ng kabayanihan ng Santiago de Cuba, isinusumpa namin ipagtatanggol ang bayang tinubuan at ang sosyalismo. At sama-sama, pwede ba tayong lahat magsama-sama, samahan natin si Raul Castro at ang mamamayang Cubano. Tumayo tayo lahat. Sama-sama natin pagtibayin at ipinahiwatig ng tansong higante ang rebulto ni General Antonio Maceo. Ang sino ang magtatangkang sumaklot sa Cuba! Sumaklot sa Cuba!